Hello. Isa pong kapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po nagsisimula na. Bago po lahat, batiin po natin ang bawat isa ng iba at sarito. Sabihin po natin sa bawat isa sa ating mga kapatid, ako ay para sa Diyos, kaya wala kang kapagpipigil sa akin para sumagpuri at magsamba sa Panginoon. Ako ay para sa Diyos, kaya walang makapagpipigil sa akin sa Panginoon. Okay, tayo po ay magsisimula. Tayo po ay umamit sa Panginoon.
Ama namin Diyos, tunay niya ang ikaw ay dakila. Kasama ka sa namin araw-araw ang Diyos. Ikaw ang kumikilos sa aming kalagitnaan. Sa panahon na matitim ang aming nilalakaran, ikaw ang gumagawa para sa amin. Tunay niya, napakabuti mo aming Diyos. Sa kabila ng mga pinahihirapan, andyan ka ang pagkiringin ng aming mga karamdaman ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. We're not the one
Salamat po. Thank you very much for your gift. Salamat po pinatuloyan. Pinapakuli ko sa bawat isa. Salamat. Salamat. Pagkakuli, Panginoon. Nagkaroon ng aming Diyos ng takita. Patuloy na nagmamahal sa amin po. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat po, aming Diyos. Pinupuri ka namin. Patuloy ka namin ang takita. Patuloy ka namin pinataas, Panginoon. Salamat po. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagsabi na. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. There is a joy in the house of the Lord. Amen? Amen. Pakibati po ang katabi ng 2,000. You are Charito. Do you always believe that, mga kabihaya? Do you confess that? Yes. Do you always confess that? Yes. Ang tugon po ng mga makabagong henerasyon, kapag tinatanong mo sila ng isang bagay, ang sasagot nila, okay. Magkakayahin po natin ngayong umaga, malakas, A. Sabi nyo, A. A. Di ba ganun yung sa inyo? Tanggalin nyo yung nasa ilalim. Okay? Pag sinabi ko, are you Charito? Sabihin nyo, A. Tapos, lagyan nyo ng men. Okay, isang malakas. You are Charito. Are you Charito? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We are Charito, blessed and highly favored. Lagi po natin yung tatandaan, mga kapatid, at lagi po natin i-confess. Lagi po natin paniniwalaan na tayo po ay pinagpala at pinaguran. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Today, we're going to talk about the evidence of the evidence of change. But before that, let's commit this first to the Lord. Ay natin manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, marami pong salamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay dapat papurihan at salamatan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay naparito. Dinala mo kami dito, Panginoon, upang makinig, magpuri, makinig ng iyong mga salita at tanggapin ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ano man po ang aming sabihin gawin, bigay ng kapurihan sa marangal ng pangalan. Sa iyo po mataas sa papuri, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
Naalala niyo po ang big idea last week? Okay? Ano po yung big idea natin last week? Big idea po natin last week, accept and apply God's word. Grace is everything. Okay? Apply and accept God's word. Grace is everything. Okay, so dapat po pa i-apply natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga is the evidence of change. The evidence of change. Dahil naniniwala po tayo, mga kabiyaya, na isang tumanggap sa ating Panginoon ay nagbago na. Sabihin mo sa katabi mo, nagbago ka na ba? Okay. Sa totoo lang po, nagbago na po tayo inside. Kung tayo ay na-born again, the old has gone and the new has come. Pero yung ating pong pag-uugali ay binabago. Okay? So, tatlo po iyan, isang binago, binabago, at babaguhin. Pag-aralan na po natin yan. Ang ating pong espiritu ay binago na. Ang ating pong kaluluwa ay binabago, proseso. At ang ating pong katawan ay babaguhin. Pagtunog ng trompeta at pagdating ng tamang panahon. Amen? Amen. Ganda ba? Yan. Pakisaksak nga po ng walis. Wala dyan. Sabi po sa Santiago 1:26-27, yan, okay, thank you. Kung iniisip ninyo man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, at ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin, ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan sa sanlibutan. Okay, the evidence change that can be seen in our lives through the ministry of the Word. Napakalaki po ng bahagi na napag-aralan po natin last week sa pag-aaralan po natin ngayon. Ang isang tumanggap sa Panginoon ay totoong may pagbabago. The old has gone, the new has come. Hindi po pwedeng hindi po nagbago ang tumanggap sa Panginoon. Meron po talagang pagbabago ang mga taong tumanggap sa Panginoon. Okay? Are you ready, mga kapiyaya? Kapagkasin po natin ito, mabilis lang. At ito ay mabilis lang, hindi po may init. Number 1, controlled mouth. Sabihin mo sa iyong katabi, controlled mouth. Kanina lang eh. Dal. Kanina lang, dal yan eh. Okay? Sabi sa Santiago 1:26, kung iniisip ninyo man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Okay, mga nagsasabi na relihiyoso, tapos hindi kayang kontrolin ng dila. Hello? Ayan. Hindi kayang kontrolin ng dila ay dinadaya lamang. Bawasan mo yung hindi. Yung pinakabungan. Sound check.
Ayan, malakas kasi yung sagat eh. Okay? Okay? Kung iniisip ninyo man na siya ay reliyoso ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang ila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang reliyon ay walang kabuluhan. Yan, yun pala, di pala na. Next. Marunong magpigil ng kanyang ila. Okay? Ang taong tumanggap sa Panginoon ay marunong pong magpigil ng kanyang ila. Palitan ko kaya yung mic. Hello? Sound check? Yeah. Hello, sound check. Okay na? Okay? One of the evidence changes is a change in talking. Alam niyo mga kabiyaya, nung walang nakakilala sa akin dito nung ako ay hindi pa Christian. Napakadaldal ko po noon. Sobrang daldal ko po noon. Lahat na kalokohan na sabi ko. At mga masasamang bagay na sasabi ko din. Yung mga pagmumura, laging nakahalo sa sinasabi ko yan. Halos lahat. And then nung tumanggap ko sa Panginoon, ay pinili ko na lang maging tahimik. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, ako po ay sobrang tahimik. Diba? Minsan, hindi talaga ako nakibo. Napakatahimik ko. Pero dati po, napakadaldal ko talaga. Dati po ay kung ano po ang pinagsasasabi ko. Pero napakinabangan ko din naman. Ang pagiging madaldal ko, ginagamit ko ngayon sa Panginoon. Okay? Doon na ako hindi ko madaldal ngayon tungkol sa Word of God. Pero pagdating po sa ibang bagay, mga kapatid, pinipili ko na lang pong maging tahimik. Dahil kung minsan, sa dami ng ating sinasabi, kung minsan tayo po ay nagkakamali ng mga sinasabi. Pwedeng nagkakasala din sa ating mga nasasabi. Dahil sa sobrang dami mong nasasabi, kung minsan ay nakakapagsinungaling ka na rin. Nakakapagyabang ka na rin. Okay? Kaya mga kapatid, sabi nga po ng ating nagpagsalita last week, less talk, less stay. Mas mainam na piliin mo na lang yung mga salita na iyong bibitawan, na iyong mga sasabihin. Noong panahong hindi ko po ako nakakilala sa Panginoon, ako po lagi ang bida sa kwentuhan. At ang mga kinukwento ko ay mga kung ano-ano, mga kalokohang kwento, mga hindi magandang kwento, ako po ang bida. Pero nung tumanggap po ako sa Panginoon, ako po ay nagbago. Pinipili ko na lang po ang lahat ng aking mga sinasabi. Number 1, speak truthfully. Yan. Speak truthfully. Sabi nga po natin basahin. Speak truthfully. Pipiliin po natin ang ating mga sinasabi. Magsabi lamang po tayo ng katotohanan. Huwag po tayong manhilin lang. Tanging katotohanan lamang po ang sasabihin natin. Huwag na nating dadagdagan. Huwag din nating babawasan. Alam niyo mga kapatid, marami na pong napahamak sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Okay? May mga taong natanggal sa trabaho. May mga taong nakulong. May mga taong namatay. Dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan. May mga witness na nagsasabi ng hindi katotohanan. At may mga inosente na napagbibintangan. May mga inosente na nakakatulan. So, kaya mga kapatid, dito po ay napakahalaga. Hindi lang para sa mga unbeliever, kundi para din po sa ating mga believers sa Panginoon. Like for example, kami po ay magsisinungaling dito. Magtuturo po kami ng kasinungalingan. Sasabihin namin, alam namin ang katotohanan, pero magtuturo kami ng kasinungalingan.
kayo po ay mapapahamak. Amen? Sasabihin namin na gumawa kayo ng gumawa para kayo maligtas. Minsan kasi sinabi sa akin ito ng isang pastor sa mixed school. Sabi niya, alam namin na tungkol sa biyaya. Alam nila yung biyaya eh. Mga pastor ng mixed school, alam nila yung biyaya. Pero ang sagot nila sa amin ay natatakot silang ituro ang biyaya. Dahil pag tinuro nila ang biyaya, magiging lisensya kanya ng kasalanan. Yeah. Saan ka nakarinig ng ligtas na kahit nakakagawa pa rin ng masama? Ligtas na kahit nagkakasala. Iyon ang kanilang sinasabi. Pero sa totoo mga kapatid, tayo po ay ligtas na hindi dahil sa ating ginawa. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ng ating kasalanan. Kung hindi mo pinaniniwalaan yon, hindi mo yung pinaniniwalaan na tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang iyong kasalanan, then, ikaw, pay the penalty of your sin. Bayaran mo sarili. Ang kasalanan mo. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. O ba't di ka magpakamatay ngayon? O pag-uwi mo sa inyo. Bayaran mo yung kasalanan. So, diba? Hindi natin kaya, tama? Hindi mo kaya. Hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Pero ang Diyos, binayaran niya ang ating kasalanan. Sa Diyos ang papuri. Hindi sa atin ang papuri. Binayaran ng Diyos ang ating kasalanan, wala na po tayong babayaran. Amen? Agree po kayo doon mga kapiyaya? Amen. Kaya tigilan na ang pagsisinungaling, bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Napakadelikado po ng pagsisinungaling mga kapiyaya. Pwedeng maligaw ang kausap mo, pwedeng magkamali ang kausap mo. Gaya ng sinabi sa inyo, kung kami po ay pula ang pastor, kung kami po ay manlulokong pastor, mapapahamak po kung mga kaluluwa. At tinuturo lang namin po dito ay kung ano ang sinasabi po sa salita ng Diyos. Sabi sa Romans 3:4, huwag nawang mangyari. Mananatiling tapat ang Diyos. Maging sinungaling man ang lahat ng tao, gaya ng nasusulat. Sa iyong mga salita'y kikilalanin kang matuwid. Kapag hinatulan ka, ika'y mananaig. Sabi sa John 8:44, kayo ay mula sa inyong amang Diablo, at ang hangarin ninyo ay gawin ang mga gusto ng ama ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. At hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, nangungusap siya ayon sa kanyang kalikasan dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Okay, sa mga unbeliever mga kapatid, huwag na po tayong magulat. Namimili po kayo ng mga kausap po ninyo ng mga unbeliever. Eh, pag sinabi pong unbeliever, wala po sa Panginoon. At siya po ay nasa kanyang amang Diablo. Okay, dalawa lang naman pong paglalagyan ng tao. Ang Diyos o ang Diablo. Kung wala ka sa Diyos, nasa Diablo ka. Kung wala ka naman sa Diablo, nasa Diyos ka. Mag-iingat po tayo sa mga kausap natin na unbeliever. Pwede po silang magsinungaling sa atin. Lokohin tayo, pwede. Okay? Dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Yun ang tatay po nila. Pero huwag mo naman sasabihin sa kausap po, anak ka ng Diablo, no? Mag-aabay kayo. Okay. Ano lang, sa'yo na lang. Mag-iingat na lang tayo. Huwag tayong maniniwala na isang sabi lang. For example, may sinabi sa'yo, pinaniwalaan mo agad. Wag. Antayin mo na may nagsabi sa'yo na katulad din. O, may dumating pa ulit, sinabi din.
May dumating pa ulit, sinabi niya, hanggang sa siya na rin kausapin mo kung totoo ba o hindi. Huwag po tayo agad-agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Okay? Kaya nga po, sa totoo lang ay hindi po maganda ang chismis. Mga chismisan. Okay, minsan may dumating na isang kaibigan. Ang kwento niya may dagdag na. Tapos may dumating ulit na isang kaibigan, dinagdagan pa yung may dagdag. Tapos dumating ulit yung isang kaibigan, yung may dagdag, dinagdagan at dinagdagan pa ulit. Okay? Nagpapatong-patong na hindi naman katotohanan. Okay? Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, mga kapatid, magpigil tayo ng tila. Sabi mo sa kapatid mo, pigil ka ng tila. Ayon, normal lang sa hindi Kristiyano magsinungaling dahil sinungaling ang kanyang amang Diablo, pero ito ay abnormal sa mga taong tumanggap sa Panginoon dahil tayo ay mayroon ng likas na kabanalan. Kung sila po ay nagsisinungaling, yung mga hindi Kristiyano, mga kapatid, normal lang yun. Normal lang yun, hindi sila magsisinungaling. Pero yung mga anak ng Diyos, pag nagsinungaling, abnormal. Okay? Kaya mga kapatid, mga kabiyaya, nandito po tayo para, kagaya nga po nasabi ko sa inyo, at alam naman din po ninyo, na tayo po ay binago, tayo po ay binabago, at tayo ay babaguhin. Kung ikaw ay nakakapagsinungaling pa rin ngayon, siguro dati ang pagsisinungaling mo, 100. Ngayon, baka 50 na lang. At nung napakinggan mo ang mensaheng ito, baka mawala na yan. Amen? Nasa proseso po tayo ng pagbabago sa ating kaluluwa. Unti-unti binabago po tayo. Amen? Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, hanggat maaari, at talagang dapat po talaga, huwag po tayong magsisinungaling. Sabihin lang po natin ang katotohanan. Okay? Maliwanag po? Sabihin lang po natin kung ano ang katotohanan. Sabi po sa Hebrews 6:18, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay nito, ang kanyang pangako at sumpa. Yun. At dahil sa dalawang bagay nito na di mababago, tayong nakatagpo ng kanlungan ay magkakaroon ng lakas ng loob na pangahawakan ang pag-asang nasa ating harapan. Sabi po dito, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Hindi po maaaring magsinungaling ang Diyos. And then, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tinanggap natin ang Diyos, nasa atin na po ang divine nature, nasa ating born again spirit, and then, ako po ay naniniwala at totoo naman po na nasa Biblia. Lalabas po iyan sa ating pagkatao. Ang likas na kabanalan ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen? Sabi sa Colossians 3:9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao, kasama ang mga gawain nito, at kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao, na patuloy na ginagawang bago tungkol sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha, sa bagong pagkatao. Hinubad na po natin yan. Yung kasalanan, nature sin, tinanggal na po yan ng Diyos. At pinalitan po tayo ng divine nature. Inalis na po sa atin yung kasalanan. Sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi ng anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos ay papabuti ng papabuti. Papunta ng papunta sa magandang pagbabago. Hindi po pasama ng pasama. Kung ikaw ay pasama ng pasama, meron pong malaking question mark sa sinasabi mong pagtanggap mo sa Diyos. Okay? Pero ganun pa man, kung may nakikita po kayong kapananampalataya na medyo hindi kagandahan ng ugali, ay hindi po natin pwedeng husgahan. For example, ganito, nakarinig kayo ng isang kabayan. Pare, nadulas
nagulat, nakapagsalita ng mura, nagmura. At hindi kasabihin mo, ay, grabe naman si sister. Bakit siya ganyan? Hindi po natin dapat husgahan. Okay? Maybe, pinoproseso pa pala siya ng Diyos. Amen? Dati pala nung hindi pa siya Kristiyano, hindi lang isang mura yon. Kung nagulat siya. 30 minutes na mura pala yung ginagawa niya pag nagulat siya. Pero nung nakita mo, isang beses lang nagmura. Dati, 50 piraso ng mura. Ngayon, isa na lang. Sa mga susunod na araw, susunod na buwan, wala na yun. Naiintindihan mga kabiyaya, hindi tayo kaagad-agad ang ating kaluluwa ay pinong-pino na para bang banal na banal ang dating. Hindi po. Nagkakamali pa rin tayo. Nakakaisip pa rin tayo hindi maganda. Tama? Kahit ang mga alagad, ganun din. Ganun din ang mga alagad. Lagi ngang sinasabihan ng ating Panginoong Hesus, Satanas, umalis ka sa aking harapan. Mga anak ng Diablo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Lahing masama at walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kasi yung mga alagad niya, nagkakamali din. Okay? So, ganun din po tayo mga kapatid, nagkakamali din. At yan po ay unti-unti nababaguhin sa atin ng Panginoon. Number 2, speak intentionally. Sabihin po natin ang sabay-sabay. Speak intentionally. Sabi sa Kawikaan 18:21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa Kanya ay kakain ng Kanyang bunga. Lagi po nating napag-aaralan dito mga kapatid na we declare what we believe and we believe what we declare. Kailangan, hindi ka lang naniniwala, dapat dinideklara mo. At hindi ka lang basta nagdideklara, kailangan pinaniniwalaan mo. Lagi kong magkapatid yan. Yung ating pinaniniwalaan at ating sinasabi. At kung ano ang ating sinasabi, hindi lang natin dapat sinasabi kasi madali lang sabihin na, oh Lord, ikaw ay napaka-makapangyarihan. Madali lang sabihin eh. Diba? Ikaw ay makapangyarihan. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi ka naman naniniwala. Okay? Pwede kang maniwala, naniniwala ka, pero bakit hindi mo naman sinasabi yung iyong paniniwala? Pare, naniniwala ka. Ililigtas tayo ng Diyos. Pero ikaw, hiyang-hiya kang sabihin sa mga kasama mo kasi nagda-doubt ka. Ganun yan eh. Kaya hindi mo masabi kasi nagda-doubt ka. Magkapatid po yan. Kung ikaw ay naniniwala, dapat dinideklara mo yan. Kung dinideklara mo naman yan, dapat yan ay iyong pinaniniwalaan. We declare what you believe and believe what you declare. Sabi po sa Numbers 14:28, so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung ano ang sinasabi natin, ay siyang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Ano-ano mga sinasabi natin, mga kapatid? Kung ano pong naririnig ng Diyos, yun po ang ginagawa. Kaya po, lagi po natin ginagawa dito. We are blessed, we are charito, we are blessed and highly favored. Hindi lang po yan baliwala. Hindi lang po yan basta-basta ganyang salita. Sasabihin po namin sa inyo, humarap ka sa iyong katabi, sabihin mo, you are charito,
you are blessed and highly favored. Naglalabas po tayo ng buhay na salita. Napaka-importante po yan. Then, narinig ng Diyos na nagsasabihan ang aking mga anak ng blessed and highly favored. Yun ang gagawin ko sa kanila. Kung anong naririnig ng Diyos sa atin, yun ang kanyang ginagawa. Ang sasabihin ng iba, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Mamamatay ka nga. Alam niyo yung kwento nito? Bago yan, nagsuko si Moises ng 12 espiya sa lupang pangako, and then nakita po ng 10. Nakita ng 12, at ang sabi ng 10, mamamatay sila, mamamatay sila. Dinamay ang maraming lahi ng Israel. Ang sabi na, hindi natin sila kaya, ang lalaki ng bantay doon, mamamatay tayo, mamamatay tayo. Basahin niyo lang po yan sa Numbers 14. Kaya sinabi ng Diyos ito. Samantalang ang sabi ng dalawa, si Joshua at Caleb, ang sabi nila, hindi, lubusin na natin ang pagkakataon. Kaya natin silang gapiin dahil sumasa atin si Yahweh. Anong nangyari? Sabi ng Diyos, habang ako'y nabubuhay, kung anong narinig kong sinasabi ninyo, ay siya kong gagawin. Ang nakakalungkot na istorya, namatay ang nakinig dun sa 10. At 2 lang ang nakapasok sa lupang pangako, si Joshua at Caleb, na naniniwala na kayang gapiin yung mga bantay kahit sila ay mga higante. Amen? Ano po ang sinasabi natin? Yan, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga sinasabi natin? Ano ang mga bagay na nabibitawan natin? Kailangan po ang mga bagay na nasasabi po natin, mga kapatid, ay tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Huwag po kayong magsasalita ng mga salitang patay, kundi magsalita po tayo ng salita na may buhay. Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay may anak, lagi niyong sasabihan ng buhay na salita. Ang anak ko ay malakas, malusog, masigla. Ang anak ko ay matalino. Kahit ang binibigay sa yung grade at puro line of 9, 79, 69. Sabihan mo pa rin ng anak ko ay matalino. Ipagyabang mo pa, ang anak ko ay matalino, okay na pagtawanan ka nila. Sa susunod, magugulat sila. Eh, yun ang narinig ng Diyos eh. Ay, ang sabi ng anak ko, ang kanyang anak daw ay matalino. Okay. Your wish is my command. Yun ang sabi ng Diyos. Kung anong naririnig ng Diyos sa atin, yun po ang kanyang ginagawa. Lagi niyo po yan tatandaan, mga kapatid. Kahit sa ang larangan, sa negosyo, sa trabaho. Minsan may trabahong mahirap, hindi ko to kaya. Minsan nagsasabi natin yun, tama? Hindi mo to kaya. Huwag mong sabihin, hindi mo kaya. Sa biyaya ng Diyos, kaya mo yan. Amen? Sa negosyo, ganun din, ako po, magsasara ko na ang negosyo. Malulugi na. Huwag mong sabihin malulugi. Bago magbukas, sabihin mo maraming benta. Maraming benta. Maraming benta. Puro ganun, puro salita, ng mga buhay na salita, ang dapat po natin sinasabi. Alam niyo mga kapatid, ito po ay sa akin lang. Okay? Sa akin lang. Sa aking pananaw at pagre-research din. Isa sa dahilan kung bakit maraming mahihirap na Pilipino. Okay. Ang nakaugalian po nating mga Pilipino, lagi po natin sinasabi na wala tayong pera. Tama? At kung yan po ay nasasabi po ninyo, please, unti-unti ay alisin nyo lang po yan sa inyong bokabularyo. Wala kang pera. Wala kang pera. Hihingi ang yung anak, wala tayong pera. Ganyan ka pa. Kapag may ewan ka pang ganyan, wala tayong pera. Totoo hindi. Nasasabi po natin yan. Lagi. Aayain ka ng barkada mo na lumabas, wala akong pera eh. Okay? Totoo ba na wala kang pera? May Gcash ka? Baka may 0.20 ka dyan. Pera yun. Baka pagbukas mo ng wallet mo, may piso ka dyan. Pera yun.
Hindi totoo na wala kang pera. Nagsisinungaling ka. Baka pag binuksan mo ang aparador mo, may 2 piso doon. Kapag may pera ka. May pera ka. Huwag mong sabihin na wala kang pera. Nakaugalian po ng mga Pilipino, lagi sinasabi yan, wala akong pera. May gamit na nakita siya na pwedeng bilhin, sasabihin niya, naku, hindi ko mabibili yan, wala akong pera. Okay? Hindi po natin dapat laging sinasabi na wala tayong pera. O ito, may mangungutang, kaibigan, mangungutang sa'yo. Lagi po nating nasasabi to, wala akong pera. Tama, mali. Lagi po natin nasasabi, wala akong pera. And then, naririnig ng Diyos, walang pera, walang pera, walang pera, walang pera. Wala ka talaga ng pera. Kung sakali, mga kapatid, na merong manghihiram po sa inyo, na kaibigan ninyo, kamag-anak, at wala po kayong sapat na pera para pahiram sa kanila, huwag niyo po sasabihin wala kayong pera. Ang tamang term na magandang sabihin po ninyo, pasensya na kasi wala sa budget eh. Pasensya na kasi wala akong sapat na pera para ipahiram sa inyo. Ito ang pinaka may papayag sa inyo maganda. Para hindi masakit. Ang hiram sa'yo yung iyong kaibigan. Pare, baka pwedeng makahiram sa'yo ng 2 milyon. mga ano pala ito, mga milyonary pala ito, mga pare na ito. Milyon ang hiram mo. Tawag pala natin ng 5,000. Pare, baka pwedeng makahiram sa'yo ng 5,000. Hindi ikaw, sasabihin mo. Pare, wala akong pera eh. Mali ka na agad. Ang dapat mong sabihin, pare, pasensya ka na kasi wala akong sapat na pera para ipera sa'yo ngayon. Yun ang sabihin mo sa kanya. Ngayon, bigyan mo siya ng pag-asa. Ito ang pag-asa. Pare, ganito na lang gawin natin. Tulungan mo ko. Ano gagawin natin, pare? Tulungan mo akong manalangin sa Diyos na magkaroon ako ng sapat na pera para ipera ko sa'yo. Hindi na naman kayo mag-pray. Hindi magpe-pray. Hindi pag uwi nung kumpare mo sa bahay nila, pag tinuruan mo siya mag-pray, hindi nag-pray siya. Lord, bigyan mo naman yung kumpare ko ng pera papahiram sa akin. Biglang niya naisip na bakit papanalangin ko pa yung kumpare kung bigyan siya ng pera, ay ako na lang ang manalangin. Nabigyan ako ng pera ng Diyos. Ang lesson doon, mga kapatid, mga kabiyan. Yung kumpare mo nanghihiram sa'yo, bibigyan mo siya ng pag-asa, ilalapit mo pa siya sa Diyos. Matututo pa siyang manalangin. And then kung pinanalangin man niya na magkaroon ka ng maraming pera at dumating ng maraming pera, mga kapatid, huwag mong paigsiin ng iyong kamay para tulungan siya. At someday, hindi natin masasabi dahil sa tinuro mong manalangin siya, nalapit siya sa Diyos, nagkaroon ng answered prayer, tumanggap sa Panginoon, o makasama pa natin siya dito. Ngayon yan, mga kapatid, hindi masakit. Huwag mo sabi, wala akong pera eh. Ang pag-iisipan kanya ng masama, napakadamot ng kumpare mo rin. Totoo eh. Ganun talaga. Magkakatampuan pa kayo. Bakit hindi natin gawin in a nice way? O, sabihin natin na, pare, tulungan mo ko, manalangin tayo na magkaroon ako ng sapat na pera, sapat na kaya para magpahiram ka. Pag dumating yung tamang panahon, nagkaroon ka ng sapat na pera, di pahiramin mo. Amen? Hindi pa nagkasamaan ng loob, kundi inilapit mo pa siya sa ating Panginoon. Take note, mga kapatid, ulitin ko, huwag po nating sasabihin ang mga salitang wala kang pera. Yan po ay patay na salita. Lagi ko po yung naririnig sa mga anak, may nanay, hihingi ng baon, hihingi ng pambili ng ganito. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Pero meron siya 5 piso, meron siyang piso, may pera siya. Hindi po tayo dapat nagsisinungaling. At kung anong naririnig ng Diyos sa atin, ay siya niyang ginagawa. And speak intentionally.
Kung ano po mga bagay na dapat kapakipakinabang, mga buhay na salita, yun po dapat ang laging lumalabas sa ating mga bibig. Yun po dapat ang lumalabas sa ating mga labi. Mga salitang buhay. Mga salitang magaganda. Hindi mga salitang patay at hindi mga salitang pangit. Okay? Sabi-sabi po natin basahin. Number 1, speak. Number 2, attention. Number 2, caring heart. Ang anak ng Diyos ay merong caring heart. Mapagmalasakit na puso. Lalo-lalo sa mga kanyang mga kapatid sa Panginoon. Sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Panginoong Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin, ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Okay, alam niyo po ang story na to, the Good Samaritan? Okay, may paring Hudyo dumaan. Ayan, nasa dulo ka, dulungan. Paring Hudyo dumaan. Lumihis ng kanyang daan at hindi pinansin ang mamang sugatan. At dumaan din po ang isang Levita. Pareha silang lumihis ng landas at hindi po tinulungan yung mamang sugatan. At dumaan po ang isang Samaritano, hindi po Hudyo. Samaritano, dumaan at tinulungan ang mamang sugatan. Kaya mga kapatid, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Yan po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Huwag tayong magbulag-bulagan. Kung ano kaya mong itulong, tulungan mo sila. Kung ano ang kaya natin ibigay, sa abot ng ating mga kaya, huwag po nating paiksiin ang ating kamay upang tulungan sila. Especially sa mga kapatiran. Okay? Sa mga kapatiran. Sa mga mananampalataya. Sabi sa Luke 10:36, sa palagay mo, sino sa tatlong iyon ang naging kapwa-tao? Sa lalaking naging biktima ng mga tulisan. At sinabi niya, ang taong nahabag sa kanya ay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Binutusan po tayo ng Panginoong Jesus na maging mabuting tao. Ang pangit naman. Ang pangit naman kung sasabihin natin na tayo ay religyoso, alive-alive, born again, lagi pa nakataas ang kamay tuwing linggo, laging maganda ang bihis tuwing linggo, nagsisimba tuwing linggo, at sa ating pa manggagaling ang sasabihin nila na, ba't ang sama ng ugali mo? Pangit, diba? Yung po ay pangit na pagkatotoo. Maganda po sana kung masasabi nila, napakabait naman yung tao yun. Ano ang relihiyon niya? Ganyan. Ang tawag po sa atin mga kabiyaya ay walking Bible. Hindi man po sila nakapagbabasa ng Biblia. Yung mga tao sa paligid, hindi man nakapagbabasa ng Biblia. Pero yung buhay natin ang pinabasa nila. Meron din po sinasabi sa Biblia na maaakay po natin sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa New Testament po nila kanagay. Pwede natin silang maakay sa mga mabubuting gawa. Yung iba nga dyan, kaya lang naging Christian kasi may ginawang kabutihan eh. May ginawang kabutihan ng isang kapatiran sa kanya and then natuwa siya sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, na-convert sa pagiging Christian. Walking Bible po ang tawag sa inyo. Then what if kung makikita kong walking Bible pero parang walking Satan na makikita nila? Parang ang pangit naman eh. Di ba? Hindi tayo kaaya-aya. Kaya dapat po mga kapatid tayo po ay maging good example. Magandang halimbawa sa mga nasa paligid. Maging magandang halimbawa po tayo sa mga nasasabi natin, sa mga kilos natin. Tayo po ay dapat maging magandang halimbawa. Kung meron dapat tulungan sa abot ng mga kanya. Huwag pong lihisan ng landas. Huwag pong paiksiin ng kamay. Tulungan natin sa abot ng ating mga kaya. Sabi sa Galatians 6:10,
habang may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sabay-sabay nga natin yung basahin, napakaganda. Galatians 6:10, 1, 2, 3. Lalo-lalo, gumawa po tayo ng mabuting bagay, mga mabubuting bagay sa mga tao. Mahaba pa po ang buhay natin, mga kapatid. Baka naisip po natin ang gumawa ng mabubuting bagay sa maraming tao. Sabi po dito, people don't care how much you know until they know how much you care. Walang pakialam ang mga tao kung gaano ka kakilala hanggat hindi nila alam kung gaano ka kahalaga. Caring begins at home. Kung gusto po, totoo po ang kasabihan, kung gusto mong makilala ang taong gusto mong makilala, makikilala mo siya pagkasama niya ang kanyang mga kasama sa bahay. Mga magulang, kapatid, kung anong ugali niya sa kanyang kapatid, yun talaga yung tunay. Kung anong ugali niya sa kanyang mga magulang, yun talaga ang tunay na kanyang ugali. Magsisimula yan sa pamilya. Pangit naman kung napakabuti mong tao sa labas ng bahay niyo. Pero pagdating mo sa bahay niyo, lumalabas na ang mga sungay, naglalabasan. Pero paglabas mo ng bahay, nagiging ano na, yung bilog. At parang hindi ka makabasag pinggan, napakabait mo. Pero pagpasok mo sa tahanan nyo, ay lumalabas po doon ang iyong pag-uugali. Mga kapatid, unahin po muna natin na maging mabuti po sa ating kapamilya. Yan. Simulan natin sa ating bahay. Simulan natin sa ating tahanan. Siguro naiiyak na kayo sa akin. Oh. Si Pastor, lagi kami pinapakaralan ng namin. Parang masasama namin. Hindi. Ito po kasi, sabi ko sa inyo nakaraan, yung topic po kasi natin ngayon is sermon type. Talagang masisermonan po tayo dahil. Sa totoo lang po, mga kapatid, kahit po kami tagapagsalita dito, yung mga sinasabi po namin ay para din po sa amin. Hindi po na, kahit kailan, hindi po namin sinasabi dito na perfect po kami dito. Okay? So, lahat po tayo ay nagkakamali. Lahat po tayo ay nagkukulang. Pero ganun pa man sa biyaya ng Diyos ay mapagtatagumpayan natin ito. Amen? Amen. Huwag po kayong mga galit sa akin. Baka mga pag-ubahan ko dyan. Ganyan rin si Pastor. Pastor, lagi mo kami pinapangaralan. Okay? Ito pong aming topic ay sermon type. Marami pa po ito. Babait po tayo dito ng todo. Mabait na tayo dahil sa biyaya ng Diyos, lalo pa tayong babait. Amen? Dahil ito po talaga ang karapat-dapat sa mga anak ng Diyos. Napakaganda po. Napakagandang patotoo kung masasabi. Oh, sige, padaan mo yung mga Christian. Mababait yan. Di ba napakasarap pakinggan? Ay, ano yan? Kagalang-galang yan, mga Christian yan. Mga anak ng Diyos. Yan, di ba ang sarap pakinggan? Hindi yung iligaw mo yan, nakasari-stray. Sige, iligaw mo yan. Ano yan, born again yan. Dalhin mo sa ibang lugar yan. Di ba? Parang sama ugali niya. Ang pangit na, di ba? Pero napakaganda kung isa tayong magandang patotoo. Ay, grabe yung mga ano na yan, mga born again. Mga anak ng Diyos. Iba yan, mababait yan. Ibang sarap sa puso, ang sarap sa pakiramdam, na gano'n ang sinasabi sa atin ng mga tao. And then, that is why kung bakit po natin ito pinag-aaralan. Dahil tayo, ang ating kaluluwa ay nasa proseso pa ng pagbabago. Number 3, clean mind. Dito po ako magtatapos. Sabay-sabay po natin sabihin, clean mind. Clean mind. Yun. Teka. Meron pala tayong nakaligtaan na verse. Ay, balikan po muna natin. Kamaya na yung clean mind. Sabi sa 1 Timothy 5:4,
Maganda po kasi itong verse na ito. Ngunit kung ang isang byuda ay may mga anak o mga apo, dapat muna nilang matutunan ang kanilang banal na tungkulin na pangalaghaan ng kanilang sariling sambahayan at tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi pala natin nabasa yung verse na ito na nagtawan. Gusto ko lang pong malaman nyo ang standing natin ng mga anak ng Diyos sa sumisikat na issue na ano ba dapat ang gawin ng magulang sa kanyang mga anak at ano ba dapat ang gawin ng anak sa kanilang mga magulang. Okay? Lalo-lalo yung sikat na lagi trending sa social media. Yung si Golden Boy. Okay? Na pinagkaitan ng kanyang mga magulang ng kayamanan o ng pera. Ano ba dapat ang sa atin? Kung minsan kasi sa kultura ng mga Pilipino, meron ding mga kamalian sa kultura natin mga Pilipino. Ang nakaugalian natin sa kultura natin na yung mga anak natin ay kung minsan ginagawa po natin silang ano ba tawag dito? Retirement fund. Ano yung mga anak ang sabihin ng mga magulang. Mag-aral ka mabuti anak. Ikaw ang mag-aahon sa atin sa hirap. Diba? Madalas naririnig po natin yan. Ibibigay todo sa anak. Ikaw ang mag-aahon sa amin sa hirap. Mga kapatid, sad to say yun po ay mali. Okay? Dahil paglaki po ng mga anak ninyo, magkakaroon po yan ng sarili-sariling pamilya. At magkakaroon din po ng sarili-sariling problema, magkakaroon ng sarili-sariling pasanin, obligasyon. At sila po ay kung minsan ay makakalimutan ang pagtulong sa kanilang mga magulang. So, na hindi naman po dapat. Ano ba talaga ang nararapat? Mga kapatid, sa panahon na ito, 1 Timothy 5:4, sa panahon po na yan, ay lubha pong mahirap talaga sa mga matatanda ang makasurvive nang hindi mo tinutulungan. Mamamatay talaga ng gutom. Like for example, matanda ka na. Nag-age ka na ng 60, 70, 80. Na hindi ka na, wala ka ng kakayahang maghanap buhay. At hindi ka tutulungan ng iyong mga anak, patay ka talaga sa gutom. Kasi imagine, 70 years old, papasok ka sa construction. Kaya mo ba yun? Bubuhat ka ng semento, hirap na hirap ka. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya maghanap buhay ng matanda ka na. Sa panahon na ito, mahirap po talagang mabuhay. Hindi ako galit. Sa panahon po na ito, mahirap po talagang mabuhay. Pero sa panahon po ngayon, marami na pong paraan. Okay? Meron po tayong SS. Meron tayong pensyon, tama. Okay? Hanggat maaga pa, ayusin mo yan. Meron po tayong mga financial advisor. Dito, sa church, meron. Mga financial advisor. Insurance. Mga financial advisor. Tutulungan ka niyan sa pagtanda mo. Ang sasabihin sa'yo yan, ano ang mangyayari sa'yo pagtanda mo? Mga ganyan, ganito, ganyan. Anong income mo pagtanda mo? Alam niyo mga kapatid, ito po ang magandang diskarte na gawin po natin sa ating buhay. Kung ikaw ay merong anak, obligasyon mo na pag-aralin sila, pasiyahin sila, palakasin sila, turuan sila. At pagkatapos mo na yung obligasyon mo na yun, naturuan mo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Meron na silang free will. Noon pa man, may free will na sila, lahat naman tayo may free will. Mag-aasawa yan. At ang sabi sa Biblia ay iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang sila ay magsama ng kanyang mga kabiyak. Ganun talaga yung standard. Wala tayong magagawa ito. Ganun talaga yung standard.
Ngayon, pagkatapos mo na yung obligasyon mo sa kanila, sa mga anak mo, napag-aaral mo, napagtapos mo, bumalik ka naman sa inyo. Mag-asawa, kayo mag-asawa. Pag-usapan ninyo yung inyong future. Paano pag hindi natin kayo mag-anak buhay? Anong gagawin natin? Napakadaming paraan. May mga pension. Kasi kasuhin mo yan. Monthly, may makukuha ka. Kahit di ka mag-anak buhay, makukuha ka. O kung business-minded ka, kung natapos mo ng obligasyon mo sa iyong mga anak, bumili ka ng lupa, tayuan mo ng apartment. Kahit matanda ka na, may makukuha kang pera. Bumili ka ng mga paupahan, bumili ka ng mga tricycle. Marami pong paraan para hindi po tayo magmukhang kaawa-awa pagdating ng panahon. Hindi po kasi natin masasabi kung matutulungan tayo ng ating mga anak o hindi. Okay? At sa mga anak naman, sa mga anak, huwag po nating paiksiin ang ating kamay upang tulungan ng mga magulang. Ang standing po natin sa issue na to, mga kabihaya, ay neutral. Neutral po tayo dito. Wala tayong pipiliin. Di natin pwedeng piliin yung gusto ng magulang, di natin pwedeng piliin yung gusto ng anak. Neutral po tayo dito. Tayo po dapat ay maging handa. Kayong mga anak, siyempre, tumalo naman tayo ng utang na loob. Sino din ang mga anak? Tumalaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Kundi po dahil sa kanila, wala ka dyan. Isipin mo nga, yung sanggol ka, kahit puyat, padidedehin ka. Pag umiyak ka, bibigay natin gusto mo, kakagahin ka. Mga kapatid, naniniwala po ako, kung ikaw ay isang mabuting anak, nakikita mo na ang iyong mga magulang, hirap na hirap. Hindi mo tutulungan. Kung ikaw ay isang mabuting anak, tumanaw ka ng utang na loob sa iyong mga magulang. Huwag mong gawing maiksi ang iyong kamay upang sila ay tulungan. Amen? Alam niyo kung ako si Carlos Yudo, meron akong 100 million. 100 million? Gano'n ba yung i-charge ko sila ng 10 million? 100 million ang pera ko. Di ba? I-charge ko sila ng 10 million. Sa inyo, 10 million. Ang dami kong pera. At counting, marami pang darating na pera sa anak. Pwede sa mga kayo ng business. Mga kapatid, question mark, hindi po kasi natin talaga ito kayang i-handle, hawakan, at higpitan na, anak, wag ka munang mag-aasawa, tulungan mo muna kami. Huwag mo na mag-aasawa, mga kapatid, mali po. Hindi po yun ang nararamdaman. Tulungan mo muna kami. Ganito muna ang gawin mo. Ganito muna ang gawin nyo. Mga kapatid, maging mabuti kayo sa inyong mga anak kahit hindi nyo utusan yan. Kahit hindi nyo sabihan yan, tutulungan kayo yan. Okay? Sa mga anak, sinasabi ko po, mga kapihaya, na maging mabuti po tayo sa ating mga magulang. Tumanaw po tayo ng utang na loob. Ayan o. Tungkulin na pangalagaan ang kanilang sariling sambahayan at tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Tumanaw po tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Amen? Naintindihan? Wala pong tama at wala pong mali sa issue na yan. Kasi ang dami mga influencer nagsasabi, ano ba kanya talaga ang dapat? Ano pa? Naririnig ko kung ano-ano ang kanilang mga sinasuggest, kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi. Ang dapat po, mga kabiyaya, kung ikaw ay magulang, paghandaan mo ang iyong pagtanda. At ikaw naman na anak, huwag mong paiksi ng kamay mo para tulungan ang iyong mga magulang. Maliwanag po sa atin yun, neutral po tayo. Kaya hanggat malakas ka pa, at natapos mo ng obligasyon mo sa iyong mga anak, bumalik ka naman sa inyo mag-asawa. Paghandaan nyo ang inyong future. Magkano ba nakukuha ng pension sa SS? Depende sa ulag. Like for example, nakakuha ka ng 7,000, 8,000 monthly. Tapos dalawa pa kayo. O, di meron kayong 15,000 buwan-buwan. Sobra-sobra sa iyo yun.
Kasi ang kakainin nyo na lang, pagtandaan nyo, mga kamoting kahoy, saging na sapa. Hindi naman ako yung mag-gastos yan, sigurado eh. Okay? O hali, ano ba pagkain natin? Ito, naglagay ako ng saging na sapa. Isang piling na saging na sapa. Ilang araw sa inyo yun. Sobra-sobra na sa inyo yun, mga kabiyaya. Yun po ay nasa bagong henerasyon na po tayo. Meron na pong mga programa na makakatulong po sa mga matatanda. At yan po ay ayusin na po natin hanggat malakas pa. Amen po ba? Amen. Huwag po natin asahan ng ating mga magulang. Ang mga anak, huwag po natin asahan ng ating mga anak. Dahil may pagkakataon na sila ay magkakaroon din ng sariling problema. Tama po ba? Mahirap po magpamilya? Mararanasan din po kasi nila yun. Magkakaroon ng sariling problema, sariling obligasyon. And then, kayo namang mga anak, kung kaya nyo naman tumulong tayo sa ating mga magulang at tumanaw ng utang na loob. Amen? Nagkakasundo po tayo doon mga kabiyaya. Huwag po na hoping na hindi po natin maririnig sa atin ang mga salitang uutusan natin ng ating mga anak. Huwag ka na magkasama, tulungan mo na lang ako. Pangit po yan. Okay? Number 3, clean mind. At dito po ako magtatapos. Sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Romans 8:5-6, ang mga namumuhay ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa masasamang hilig nito. Subalit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nakatuon sa mga nais ng Espiritu. Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Subalit, ang pag-iisip ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 7. Ang pag-iisip ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito magpapasakop sa kautusan ng Diyos at talaga namang hindi niya ito magagawa. At ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ay, daming verse po na to. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na magalang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan at kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Ayan. Hindi natin basahin yan. Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, pakanaisin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pagkukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makatangit at hindi mga bagay na makalupa. And then last verse, Colossians 3 verse 3-4, sapagkat kayo'y namatay na at ang buhay ni Kristo ay itinatago. Buhay ninyo kay Kristo ay tinatago ng Diyos kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag na. Kayo ay mahahayag din kasama niya sa paluwal. Ang daming verse, no? Alam niyo kung bakit maraming verse? Clean mind. Isa sa mga magpapalinis ng kaisipan natin ay salita ng Diyos lang.
Hindi ang salita ng kung sino-sino, hindi ang mga salita na mababasa natin kung saan-saan. Ang mga pagpapalinis ng ng ating kaisipan ay salita ng Diyos. Amen? Clean mind. Actually, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ in our born-again spirit. At ito ay tuluyang papalabas ng papalabas papunta sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay may tatlong bahagi: mind, will, and emotion. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, magiging malinis ang ating kaisipan at lalabas ang mind of Christ. Patuloy na lalabas ang mind of Christ at tayo po ay magiging maayos na mga anak ng Diyos. Clean mind. Sabihin mo sa iyong katabi, clean mind. Clean mind. Clean your mind. Okay? The evident change that can be seen in our lives through the ministry of the Word. Number 1. Number 2. Number 3. Clean mind. Clean mind. At ang ating big idea today, God's Word is changing you. Grace is everything. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala po mga pagbabago sa atin kundi ang salita ng Diyos. Amen? Let's pray. Aming Ama, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay nakita at karapat-dapat papurihan ko sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na ito na patuloy na nagbabago